kapatid, purihin ang Panginoon sa gabing ito. Kamusta na po kayo? Yung mga kasama natin sa Facebook at sa ating Zoom, purihin ang Panginoon sa gabing ito. So, I hope lahat tayo ay sabik na mapag-aralan muli ang salita ng Panginoon dahil may ilang araw tayong hindi nakapag-session dahil sa mga biglaang kadahilanan. Anyway, purihin ang Panginoon sa gabing ito sa muling pagkakataon na tayo po ay muli magsama-sama. At isa pong kagalakan na kayo ay makita ko muli sa ating online, sa ating mga masigasig na kapatid, na alam ko na nakikita nyo rin yung kahalagahan. Bakit natin ginagawa itong mga ganitong pagkakataon o bagay na alam natin ito ay makakatulong sa atin ng malaki kung tayo lamang ay magkakaroon ng uhaw, di ba? Yung tinatawag nating hunger and thirst sa salita ng Panginoon. So again, welcome po mga kapatid sa lahat ng mga kasama natin sa online. Ako po si Pastor Marvin Mercado po ng Potter's House of Arabia. So sa gabing ito ay magpapatuloy po tayo sa ating session, yung session 3. Kung gusto niyo pong balikan yung mga session natin before, kindly visit our YouTube channel para po matunghayan natin yung mga pagkakasunod-sunod po ng ating pag-aaral. Sige po, bago tayo magpatuloy ay tayo po ay inaanyayahan na yumuko at manalangin at ipagkaloob natin sa Panginoon ang pag-aaral na ito. Panginoon, salamat po sa maayos na koneksyon na meron kami. Salamat Panginoon sa media na patuloy na ginagamit mo Panginoon mga kapatid na ito upang patuloy na palaganapin ang iyong mga salita. At maraming salamat din Panginoon sa mga kapatid na patuloy na tumutunghay kahit nasa trabaho yung iba ay nagkakaroon pa rin sila ng oras para po kami ay magsama-sama. Salamat Panginoon dahil alam ko po na ang oras na ginugol po namin sa mga gatong gawain ay hindi po walang saysay kundi alam namin Lord na makakatulong sa amin to sa aming pong paglagong espiritual. Pagpalain mo Panginoon ang mga kapatid ko na kasama namin sa gabing ito at sa mga nanonood po Panginoon. Gayon din naman ang mga kasama namin po sa panambahan. Lord, patuloy kaming dumadalangin, nabuksan mo po ang aming isipan at tulungan kami o banal na espiritu sa aming pong pag-aaral na ito upang patuloy naming maunawaan at patuloy kaming ituro at ma-inlove palagi kay Jesus nang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Panginoon, sa mga gabing ito, patuloy kami nagpapakumbaba, dumadalangin patawarin po kami sa aming naging pagkakasala at ayaw din namin maging hadlang ang mga kasalanan ito upang sa pag-usap po sa amin ay walang gambala. Muli sa gabing ito, Panginoon, pagpalain mo nga po ang lahat ng kasama namin at sa mga manonood pa po ng pag-aaral na ito. Sa iyo po namin inaalay ang lahat ng ito sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Alright, so again, magandang gabi. Yan, yung mga kasama natin sa online, sa Ate Matet, si Kuya Jeffrey, Kuya Lionel, Kuya Richard, Kuya Alan, at si Ate Riza. I hope sa ating pong Facebook ay may mga kasama tayo doon. Again, welcome po at magandang gabi sa lahat. So sa gabi ito, ay patuloy natin pag-aaralan yung pong session 3 ng book 3. So lagi nyo nakikita ito sa ating introduction, yung pong win, build, and send. Ano ba itong tatlong kataga na ito? So alam natin na ang discipleship o yung pag-aaral na ganito, sabi doon, it exists to fulfill the Great Commission of Jesus Christ, the Son of God. Bakit daw? To make disciple of all nations by equipping Christian to win, build, and send people for Christ. So nakita nyo yung tatlong salita? Equipping Christian to win, hindi lamang sila ma-win natin, kundi ma-equip to build, and then also to send out people for Christ. So since nung February when we started this yung discipleship ministry, tayo po ay magkaroon ng tatlong booklet, yung basic of Christian life, basic of spiritual life, and basic of Bible study. So next year ay meron tayong yung tinatawag na parang part 4 na ganitong pag-aaral. So watch out po dahil next year ay itutuloy natin ito. So para matanghayin natin ano ba yung pinag-aralan natin doon sa mga sa session 1 or session 2 or yung discipleship 1, 2, and 3. Alam natin na yung discipleship 1 is designed sa ating lahat, Christian, to help Christian glorify Jesus Christ and equip them to disciple others.
Pwede natin gamitin yung mga lessons na ito sa personal Bible study, sa ating life group, sa mga bagong mananampalataya. Makakatulong ito lalo't higit po sa inyo. Dahil minsan hindi natin alam kung paano tayo magsisimula, saan tayo magbabasa sa Bible, ano ba yung mga dapat natin masiguro sa ating pong paglago sa Panginoon. So ginagamit din natin ito pagka nagpo-follow up sa ating one-on-one discipleship, yung tinatawag nating training or seminars. So sa pagkakataong ito ay ginagamit natin ito every Tuesday. So we call it Fat Tuesday, yung Faithful, Available, Teachable Bible Study every Tuesday at 8 p.m. So makikita natin dito yung pong Discipleship 1, yung Basic of Christian Life, ay meron tayong 8 lesson na pinag-aralan. Kung naalala nyo po yung God's Assurance, God's Forgiveness, God's Power, yung fellowship, yung kahalagahan nito, yung Word of the Lord, bakit natin dapat ito basahin, yung prayer, yung witnessing, and yung spiritual multiplication. All of those are essential po. Sobrang back to basic. That is your foundation. That is our foundation po as we grow in the Lord. At yung Discipleship 2, yung pong Basic of Spiritual Life, dito pinapakita natin ano ba yung tinatawag na spiritual living. Ano ba yung fruitfulness? Ano ba yung fulfillment? Ano ba yung warfare? Ano ba yung freedom, direction, and spiritual relationship? And above all, pinag-usapan natin last time that Jesus is our spiritual model. So makikita po natin dito that malaking bagay po ito dahil alam natin as we continue to follow the Lord, lahat po ng pinag-uusapan natin dito ay tungkol po sa ating pang-spiritual na pamumuhay. Okay po? So itutuloy natin tonight yung pong session 3, Just the Facts, Ma'am. Okay? So alam natin na pagka nag-aaral tayo, lagi natin tinatanong ano ba yung kabuuan, ano ba yung katotohanan, ano ba yung mga nilalaman nito. Tama? Lahat ng ito ay gusto natin yung makuha yung facts nito para naman alam natin kung ano yung tinutukoy at ano yung pinag-aaralan. Okay? So our topic for tonight, pag-aralan po natin yung save the date. Yan, mark your calendar. Dahil matatapos pa tayo sa December 12. Okay? Ngayon ay November 7. We still have 5 remaining session. So at the end of December 12, babalik po tayo sa ating pong pag-aaral more or less po by February. Okay po? So meron tayong ilang break para po i-prepare naman natin for next year. So tunghayan po natin yung ating pag-aaral. Sobrang ikli lang po nung lesson natin. Dahil yung first part is yung information at yung second part is your assignment. You really have to do your part para po mas madali po nating matutunan at may apply po yung pag-aaral ng ganito. Okay po? So ano pa ito? Yung session 3. Ang sabi doon sa introduction, in Bible study, it is tempting to jump to conclusion and begin interpreting and applying the passage before we really observe all the parts. Di ba lahat minsan tayo nakatingin sa ano ba yung katapusan, ano ba yung conclusion bago natin to parang bibigyan ng interpretation. So tandaan natin po sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong buhay spiritual, tayo po ito parang tinatawag may mga senaryo tayo na yung alam mo po yung series ng sa US yung CSI. 'Di ba yung investigation about doon sa mga yung facts, yung details, ano ba yung mga magkakarugtong na kwento nito, bakit nangyari yung krimen na ito. So dito parang nagiging isa tayo ring investigator o investigador. Dahil kinukuha natin dito yung hindi lang na nakita natin, kundi kunin natin yung big picture, yung kabuuan po. Tama? Dahil dito makikita natin kapag sa kabuuan ito, ma-resist natin yung temptation na parang, pupunta muna ako ng conclusion. Hindi po. Dito ay pinapakita that sa pag-aaral, kailangan kunin po natin yung kabuuan. Nakuha po yung kabuuan po nung ating po pinag-aaralan. Dahil sabi doon, until a careful and thorough investigation of all the detail has been done, there's a good chance, sabi doon, that our interpretation will be inaccurate and our application is erroneous. Kaya sabi doon sa square na white na yun, sabi doon, make no mistake about it. The thoroughness of our observation will determine the accuracy of our interpretation and the correctness of our application.
We really need to observe. Nakukuha niyo po? Parang yung ano yan, ito yung tawag na bago tayo magsalita, bago tayo magsabi ng I therefore conclude, kailangan pag-aralan natin ano ba yung kabuuan ng kwento, ano yung detalye, kailan nangyari, para kanino, something like that. Sa pagtutunghayan po natin ito. Speaking of observation, paano at ano ang dapat nating obserbahan? Ano ba yung sinasabi nating observation? Ang sabi dito, sa number 1, okay, read. January, we encourage everyone po to read our Bible. Hindi lang siya parang basahin, kundi basahin, at basa-basahin lang po natin. We task everyone na magbasa ng Bible 4 chapter a day. 3 to 4 chapters a day. So, kapag ito ay natapos mo, halimbawa matatapos mo to sa December, no? Kasi from Genesis to Revelation, pag natapos mo ito, pag binasa mo ito sa January, okay, doon mo makikita na parang meron na dagdag na kaalaman. Parang meron akong mas magandang natutunan nung ikalawang basa. Okay? So sa pagkakataon natin, may mga pagkakataon po talaga hindi natin maintindihan yung binabasa natin sa Biblia. Tama? So sabi doon, basahin pa uli natin. Walang masama. Read. Sabi doon, each time you read the passage, try to see something you missed the last time. Di ba? Pagka nababasa tayo ng Bible, parang hindi ko to na-notice before. Parang iba yung pagkakaintindi ko last time. Okay, sabi doon, notice every word. Bigyang pansin ang lahat ng salita. In your structural diagram, take out your pencil and circle, underline, frame, and draw arrows to clarify your observations. Pag-aaralan natin yung structural diagram mamaya. Okay? Kung tayo ay merong hard copy ng Bible, so nauso na rin to doon sa mga Bible application. Di ba pa sa Bible application, if you're going to read Bible, di ba? Mananotice nyo, kapag kaklik nyo yung verse, merong lumalabas na plus. Pag lumabas yung plus, anong nakikita doon? Different colors. Di ba? So, paano natin ginagawa ito? Sabi ng Bible teacher, si Kay Arthur, suggest that colored highlighters to identify key details in the passage. No matter how you choose to do it, just do it. Meron po akong kakilalang pastor na kapag ginagawa niya po itong pagbabasa ng Bible, okay, just to inform lang, hindi naman sinasabing gayahin natin. Natutuwa ako sa pastor na ito dahil nung in-senior niya sa amin to, sabi niya, kapag ako'y nagbabasa ng Bible, lahat nung makita kong utos ng Panginoon sa akin, yung dapat kong gawin, hina-highlight niya ng red. Pinupalayan niya ng red. Tapos lahat naman ng mga pangako ng Panginoon sa akin, sabi niya, kinukulayan ko ng blue. Tapos anything that is pertaining to parang bilin, parang utos, or something like na makakatulong sa akin, sabi niya, kinukoloran ko siya ng blue. Something like that. Maybe we can try, no? We can highlight yung Bible natin. Kung makikita niyo po yung Bible ko ay marami rin pong guhit-guhit. Pero hindi different colors. Yellow lang yung ginagamit ko. Maybe on your own, para mas kakaiba yung pagbabasa. Lahat ng red, gawin nating command ni Lord. Tapos lahat ng yellow, lahat naman ng promises ni Lord. Di ba? Tapos yung blue, lahat ng mga Christian living or advice na galing sa Panginoon. Nakukuha niyo po. So, read, and notice every word. Pangalawa, dalawa lang po yung pag-aaral natin. Yung read, yung what and how to observe, and then yung pangalawa, look for. Anong dapat natin tingnan? Sabi doon, the main requirements to studying God's word is not a seminary degree. It has something to do with ano ba yung gusto nating matutunan at paano natin ma-desire to know God's will. Kasi malalaman mo lang talaga yung kalooban ng Panginoon kung binabasa natin yung love letter niya sa atin. Nakukuha niyo po. Hindi ito yung parang pagalingan, pabilisan, paramihan ng notes, at nakapuno ka ng 3 notebook dahil doon sa mga journal. Walang masama. Pero sabi doon, yung daw pong requirements
to study in God's Word, sabi doon, yung pong intense desire to know God's will. You want to know the will of the Lord sa buhay mo? Basa ka ng Bible. Gusto mo malaman kung yung plano mo ay tama? Compare mo sa salita ng Panginoon. Gusto mo malaman yung decision mo tama? Kausapin natin yung Panginoon. Sabi doon, studying God's Word is really a hard work. Sobrang hirap po talaga. It requires, ano daw? Patience and perseverance. Patience and perseverance. Kayo lang po ang makakagawa nito sa inyo. Okay? So sa pag-aaral natin, ang ating po talagang requirements to study God's Word is yung intense desire to know God's will. So sa panagbabasa po tayo ng Bible, ano ba yung dapat nating tingnan? Pangalawa, sabi daw, look for, ano daw? Key words. Look for keywords. Ano doon? Words that are especially important to the meaning of the passage. Ano yun? Ano yung keywords? Remember yung panay W, yung 5W? Words that answer the question who, what, when, where, and how. Sa Bible, makikita natin ito. There are lots of keywords. Sinong nagsalita, saang lugar, kailan niya sinabi, di ba? Sino yung crowd? Nakuha niyo po. At paano ito nangyari? Like yung feeding of 5,000, di ba? Yung feed of 5,000, sino ba yung mga kasama ni Jesus doon sa nagpapakain bago siya magpakain ng 5,000 tao? Anong nangyari? Bakit siya nagpakain? Kasi magugutom na yung tao. Kailan nangyari ito? Di ba? Nung siya ay nagtuturo sa isang field or malapit sa bundok. Tapos sabi doon, where? Yung location. At paano nangyari? Paano sila napakain? Di ba Jesus prayed? Dahil doon sa may bata na merong 2 isda tinapay, naalala niyo po. So ganoon, yung look for keywords. Pangalawa, again, look for connectives. Yun daw po connectives is words that connect ideas and phrases. Makita natin dito, pag tayo ay nagbabasa yung but, and, or, because, therefore, with, in order, that, if. Ito yung mga kataga o salita that indicates reason, conditions, comparison, contrast, yung pagkakaiba, at conclusion. Mga kapatid, we need to observe, we need to look for those connectives. Dahil kapag tayo ay naging mapagmatsyag, tayo ay pangal, makikita natin dito yung mga salitang binanggit ko, yung but, and, or, because, therefore, with, in order, that, if. Those words, we call it connectives. At dito nyo makikita yung reason, the condition, comparison, contrast, and conclusion. Ang dami po nito sa Biblia. Kaya di ba kung naaalala nyo po, pag tayo po ay nag-aaral every Friday, di ba yung pag-aaral po natin ng Friday, tayo po ay verse by verse, tapos yung verse by verse, lagi po natin hinihimay. Ano kung naaalala nyo, pag tayo ay nag-aaral, lagi kong binabanggit yung but, yung if, di ba? May mga ganun tayong salita na ipinapakita na those words are so important dahil it indicates reason. Bakit ito nangyari? Bakit ito sinabi? May mga comparison, may mga contrast at conclusion. I hope nakikita nyo po yung binabanggit natin na mga katagang ito. Dahil malaki po ang maitutulong sa atin kung tayo po ay nag-o-observe ng maayos sa mga ganitong pag-aaral. Okay po? Praise God. Sige. Ngayon, tingnan natin yung susunod. Ano pa yung dapat nating tingnan? Una, tingnan natin yung keywords. Pangalawa, tingnan natin yung connectives. Pangatlo, tingnan natin yung grammatical expression. Ano ba yung tinatawag? Actually, hindi po ako magaling sa English. At hindi ko rin siya major. Okay, engineering po ako. At math na nga, mahina pa din ako. Anyway, so dito, parang tinuturuan tayo, look for yung tinatawag na grammatical construction or expression. Paano ba ito? Meron tayong verbs, di ba? Yung action word, yung note natin, yung tense and number. Parang
Sino ba ito? Plural ba ito or singular? Tapos, tingnan natin yung nouns and pronouns. Ano ba yung nouns and pronouns? Ito yung mga note, yung names, yung places, and relationship. Nakuha niyo po. And then, tingnan natin yung adverbs and adjectives. Ito yung mga how and what they describe. Okay? Mas maiintindihan po natin ito mga kapatid kung dun sa assignment, tutulungan niyo po akong gumawa. Okay po? And we will explain it later po. Bibigyan ko kayo ng isang example. Okay. So tuloy natin. Look for, ito importante ito, yung if, tsaka yung then. Diba sinabi sa Chronicles, if my people who are called by my name shall humble themselves, then I will hear them. Nakuha niyo po. Ito yung mga tinatawag nating repetition or progression of words, ideas or phrases, advice, warnings, or promises to claim. Ano ba yung cause and effect ng relationship na ito? Yung if and then, normally makikita natin to sa mga anong tawag doon? Yung condition and promises. Di ba? If anyone confess that Jesus Christ is Lord, they will be saved. Diba? May mga ganun salita. So hanapin natin pag meron yung if, tapos may mga salitang then. Meron siyang mga salita na kung saan nagpapatuloy, paulit-ulit, merong ideas, merong advice, merong warning, meron din na tinatawag na promises to claim. Siyempre, yung cause and effect ng relationship. Okay? Siyempre, paano naman sa Tagalog? Okay, makakatulong doon po ito. Ang ginagawa ko po ay nagbabasa ako ng English. Pag hindi ko siya maintindihan, tinatranslate ko sa Google. Pag mas naguluhan ako, lilipat ako sa Tagalog na Bible. So, ganun po ako mag-aral ng salita ng Panginoon. Dahil ang hirap minsan talagang hanapin. Okay? Next. Look for reasons. An explanation or justification of the decision, command, action, or etc. Bakit ba nangyari ito? Ano ba yung dahilan? Bakit niya sinabi? Ano yung explanation? Okay po. And then, look for questions. Note what is being asked and whether the question is rhetorical or verbal. Okay? Tingnan natin ano yung mga tanong na makikita natin sa Biblia. And then, look for contrast, yung pagkakaiba, yung kaibahan. The association of opposite things to emphasize or compare differences. Note that presence of the word but, which usually signifies a contrast. Pag may nakita kayong but, yung word na but, nakikita mo yung kaibahan doon sa una niyang sinabi sa pangalawa niyang sinabi. And look for comparison. Yung comparison, ito something to do like metaphors o yung parable. Di ba? Yung mga parable. The association of things similar. Note images indicated by the word like. And metaphors which provide a more direct and stronger association. Yung parable nga, makikita natin itong comparison na ito. Like yung sinasabi doon sa I am the bread of life. I am the light of the world. Galing yun sa mga parables. Okay, sa kwento sa Biblia. And then, lastly, look for emphatic statement. Statement that reveal emotions and significance. Those words, o yung mga keywords na gusto nating tingnan natin, i-observe natin as we study the Bible. Tandaan natin ito mga kapatid. All of your observation must come directly and only from Scripture. Huwag po kayong patalon-talon. Kung gusto niyo pa mapag-aralan yung Biblia ng maayos, better to check yung sinabi ni Kuya Alan last time, no? 10 verses before and after ng word na yon. Kasi baka magkamali tayo ng pagkakaintindi at kung saan ito ginamit. Nakuha niyo po. Sobrang balikan niyo po yung message natin last week. Dahil ang ganda po nung mensahe na yon. At ito po ay patungkol din po sa salita ng Panginoon. So sa pag-aaral natin, be careful to see everything that is there, but beware of seeing something that is not there. Huwag nyo nang hanapin kung wala doon kasi yung kwento, yung salita, yung keyword, yung context na sinasabi ay pinapaliwanag din po doon sa mga 10 verses and after nung salita na gusto natin pag-aralan. Nakuha nyo pa? Okay, so if you have some question about it,
please let us know, and we love to explain, and we want to hear sa mga kapatid natin. So dagdagan po natin yung ating kwentuhan. Ito po yon. So ano ba yung structural diagram? I don't know kung nakikita nyo, parang ang liit yata, no? So dito makikita natin doon sa kwentong ito sa Mark 4:35 to 41. I will give you yung PowerPoint, yung PDF po ng pag-aaral na ito. Dito makikita natin, that day when evening came, he said to his disciple, let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciple, Why are you so afraid? Do you still have no faith? They were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey him. Sabi doon sa note sa baba, notice that circles, frames, underlines, and arrows are used. So makikita mo dito, may mga arrow tayong ginawa kasi ito yung mga connectives. May mga nakikita tayo yung who, what, where, and when, and how. Makikita natin dito. So ano yung una natin observe? Yung keyword, describe kailan. Kailan daw nangyari ito? That day when evening came. Yung keywords describe saan, ito yung maggagabi na. Sino yung mga kasama? Jesus, He, and His disciples. Di ba? Key statement of Christ to disciple. So ano pa yung makikita natin? Na sabi doon, they took Him along. Nakita nyo, binilugan natin. Ito yung sinasabing interesting description of relationship between disciple and Christ. Saan nangyari ito? Sa boat, di ba? In the boat. Tapos, sabi doon, ano pa yung description ng surrounding? Ano ba yung environment? So, bukod sa boat na ito, ay may iba pa silang mga kasamang bangka. Nakukuha niyo po. And then, makikita din natin dito, ma-observe natin. Sabi doon, merong furious squall. It described the intensity of what happened, description of the gravity of the situation. Few slides before we end, ang sabi doon, description of what Jesus was doing through all this. Ito yung natutulog nga siya, di ba? Description of what the disciples did. Ginising nila si Jesus. Ano pa yung description? Disciples' emphatic statement to Christ. Napamangha sila. So ano pa makikita natin dito? Yung sabi doon, Jesus responds sa disciple and the situation. Ano yung naging response sa Jesus? He rebuked the wind and waves. And then after that, ang resulta, huminto at kumalma yung kanilang lugar. Question by Christ to disciple, do you still have no faith? Ang sabi ni Jesus. And the disciples' response to what transpired. Sabi nila, they were terrified and asked each other, sino ba ito? Even the wind and the waves obey Him. Nakita niyo po yung kaibahan? Nakita niyo po kapag tayo ay mag-aaral. Okay? I don't know sa iba, bakit parang takot na bilugan or lagyan ng circle o square o i-highlight man lang po or guhitan. Okay? Here, kung ganito tayo ka-intense mag-aral, to know God's will, to know ano yung gusto ipahiwatig sa atin ng Panginoon, try to apply this diagram. Okay po? So this is the first part po ng ating pag-aaral. And the second part is this. This would be your assignment. Okay? Kindly read po yung Mark 8:22 to 30. Okay? On your own. Hindi ko na rin po i-check. It's between you and the Lord. You really want to learn. You really want to know how to do it. Your one and only audience is Jesus. Do it in front of Jesus and tell Him, Lord, gusto ko pong maintindihan at may apply yung pag-aaral namin. Use the structural diagram that we na ating pong pinag-aralan kahit sa maikling panahon. It would be a big help po kung tayo ay intentional
sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. As we do our assignment, ang sabi doon, observe what the author is saying in that passage. Don't hesitate to use pencil or pen. Identify keywords, yung mga phrases, ideas expressed in the passage. At the same time, don't forget to use your mind as well as your eyes. Think of something na para tayong mga taga-CSI. Di ba? Binubusisi, titignan yung detalye, ino-observe kung ano yung mga dapat nating makita. We need to notice, we need to observe, every detail must be noted through and through. Bakit daw? This is for our ability to accurately interpret the passage. Nakadepende po ito sa inyo. If you want to learn more, keep in touch, let us know. We love to hear from you and we really love to assist you po sa pag-aaral na ito. Andiyan si Kuya Richard, andiyan si Kuya Alan, andiyan ang inyong lingkod, andiyan si Pastor Lino, at sa iba pa natin mga kapatid na kasama to help us out. Ano ba itong pag-aaral natin? Okay po? So in the end, next week, pag-aaralan naman natin sa maikling pag-aaral, rules to interpret by November 14 po, same time at 8 p.m. Again, maraming salamat mga kapatid sa inyong pong oras na ginugol. Isa pong kagalakan na tayo ay muling magkita-kita. Salamat po mga kapatid sa inyong oras at purihin ang Panginoon sa gabing ito sa ating pong pag-aaral at sa opportunity po na po ay maggamitin ng Panginoon to share His Word. Let us pray. Heavenly Father, we thank you Lord sa gabing ito na pinagkaloob mo. Sa maikling oras namin pag-aaral, Panginoon, mabilis man to o mabagal, madali man o mahirap, we believe, Lord, na mas maiintindihan po namin to kung kami po ay magdidepende sa banal na Espiritu, kung kami ay hihingi ng tulong para maintindihan, maunawaan at mai-apply din po ang iyong mga salita. Panginoon, turuan at tulungan mo po kami ng lahat na ito'y magawa namin, mai-apply namin, because we want to know your will in our lives. Dahil alam namin, Lord, kapag ikaw ang nangako, pag ikaw ang nagsalita, gagawain mo po at ito yung tutuparin. Sa gabing ito, salamat sa mga kapatid ko na kasama namin, sa mga kapatid ko na pauwi mamaya sa kanilang trabaho, ingatan mo po sila, sa mga nasa kasalukuyang trabaho, naka-break time lamang po sila. Lord, bless them as well. And I pray that you may continue to bless and help us out sa susunod po namin pag-aaral at this coming Thursday po sa amin pong prayer gathering. Muli Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Sa iyo po ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, maraming salamat mga kapatid. Ako po si Brother Marvin ng Potter's House of Arabia. God bless po and good night. Maraming salamat. Bye.